Siyam na bases, rotational access, pre-positioned equipment. Sa buong Asya, isa ang Pilipinas sa iilang bansa na may ganitong framework sa US forces. Kahit Japan at South Korea na treaty allies mula pa noong Korean War, iba ang setup nila. Paano nangyari ito? Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, hindi ito simpleng base agreement. Ito ay rotational access deal. Ibig sabihin, pwedeng mag-preposition ang US ng equipment, supplies at troops sa siyam na agreed location sa Pilipinas. Dahil nakaset na ang framework, mas mabilis ang coordination kumpara sa case-by-case arrangements. Tingnan natin ang ibig sabihin nito sa operations. Kung may malaking regional crisis, pwedeng maging staging at support locations ang ilang EDCA sites dahil may pre-positioning at mas mabilis ang coordination kumpara sa purely case-by-case access. Ito ang flexibility na hindi gaanong makuha ng ibang bansa, kahit ang pinakamalapit na allies ng Amerika. Tignan natin ang Japan. Treaty ally sila ng US mula pa 1951. Mayroon silang US bases, Okinawa, Yokosuka, Misawa. Pero tingnan nyo ang operational constraints. Sa Japan, may prior consultation expectations at domestic political constraints sa paggamit ng bases para sa major combat operations. Ito ay dahil sa Article 9 ng Japanese Constitution na naglimit sa kanilang military activities. Kaya kahit nandoon ang US 7th Fleet sa Yokosuka, mas mataas ang expectation ng political coordination bago ang major combat operations. Ang Pilipinas, dahil sa rotational forces model ng EDCA, mas streamlined ang operational framework. Pre-positioned equipment means mas mabilis ang deployment capability. South Korea, pareho. Treaty ally din mula Korean War. Mayroon ding malaking US presence, Camp Humphreys, Osan Air Base, Kunsan. Pero ang US forces sa Korea ay nakafocus talaga sa North Korea threat. Ang posisyon nila, ang logistics nila, ang war plans nila, lahat naka-orient sa Korean Peninsula. Kaya kung kailangan ng US ng flexibility para sa operations outside ng Korean Peninsula defense, kailangan pa rin ng political at diplomatic coordination with Seoul. Ang Pilipinas, iba. Ang EDCA sites natin sa Northern Luzon, sa Camilo Osias, Santa Ana. Ilang daang kilometro lang ang layo sa Taiwan, depende sa point to point. Pero malinaw na mas malapit kaysa Guam. Posibleng mahalaga ito sa contingency planning. Kaya bakit importante ito? Tingnan ang mapa. Kung may conflict sa Taiwan, ang US ay kailangan ng forward operating locations para sa air and naval operations. Ang Guam ay malayo, 3,000 kilometers. Ang Japan bases ay may political constraints. Ang Korea ay focused sa north. Ang Northern Luzon EDCA sites, perpekto strategically, malapit, flexible framework, naka-preposition na ang equipment. Ano ang ibig sabihin ng prepositioned? Pwedeng may defense material, supplies, at support infrastructure, gaya ng fuel storage at communication support para mas mabilis ang response kapag may emergency. Ito ang advantage na rare sa region. Sa ilang allies, mas mabigat ang domestic politics at sensitivities, kaya hindi nila pwedeng ibigay ang same level ng rotational access. Ang Pilipinas, dahil sa rotating forces model ng EDCA, walang permanent basing, kaya mas mababa ang domestic political friction. Pero ang operational capability halos kapareho ng permanent base para sa rapid deployment scenarios. Kaya bakit matindi ang reaksyon ng China sa EDCA? Hindi dahil sa bases mismo.
Mayroon ng US bases sa Japan at Korea. Ang kinakatakot ng China ay ang access, ang flexibility ng framework, ang proximity sa Taiwan combined with streamlined coordination mechanisms. Kapag nag-complain ang China tungkol sa militarization ng Pilipinas, ang totoong ibig sabihin nila, bakit nyo binibigyan ng Amerika ng strategic positioning na mahirap namin ma-counter? Dahil sa totoo lang, ang geography ay geography. Ang Northern Luzon ay nandyan na. Ang EDCA framework ay nandyan na. Ang US at Pilipinas Mutual Defense Treaty ay nandyan na mula 1951. Isa sa mga paraan para ma-neutralize ito ay kung ang Pilipinas mismo ang mag-revoke ng EDCA. At yun ang dahilan kung bakit sobrang aggressive ng Chinese diplomatic pressure tungkol dito. Siyam na agreed locations, rotational framework, streamlined coordination. Sa buong Asia, isa ang Pilipinas sa iilang bansa na may ganitong setup. Hindi ito dahil sa special treatment. Ito ay dahil sa unique combination ng geography, treaty framework at political will na mag-offer ng access na hindi kayang ibigay ng ibang bansa. Ito ang strategic reality. Ito ang dahilan kung bakit ang Northern Luzon EDCA sites ay isa sa mga mahalagang piraso ng US Indo-Pacific Strategy. At ito ang dahilan kung bakit walang tigil ang diplomatic pressure ng China para baguhin ito. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.